Yan, sa kakaasar nyo ng dutae at dutae, hindi na makatae yung nang-aasar. Oh, sa kakaasar nyo, napayat na siya doon. Ayan, lahat kayo pumayat. Sabi nila, dadalhin na daw, karton kayo ng karton dyan. Dadalhin yan dito sa Pilipinas na nakakarton. Sinong unang nakarton? Yung isang judge ng ICC na si Giorgio Stickis. Nakarton na. O, sige. Pang-asar pa kayo kasi ang langit hindi natutulog. Sabi nga ni Inday Sara, VP Inday Sara, ang gaba, dili magsaba. Uso talaga ngayon, kaya sabi ko nga sa inyo, parang nag-multiply pa yung nangyari 44 years ago sa mga pangyayari ngayon. Wala mang deklarasyon ng martial law, pero mas higit pa sa martial law ang nangyayari. Please welcome ang senador ng ating mga puso. O, di ba? At sa tamang panahon ay uupo sa Senado. Siyempre, ang aming kaibigan. Oo. At ang isa sa mga concert kings ng Pilipinas. Oo. Pero ngayon, hindi na lang siya sa entablado nagko-concert. Nagko-concert siya sa pagbabasa ng mga batas kasama ni Attorney Torion. Oo. Let me be the one. Oo. Let him be the one. Attorney Senator Jimmy Bondo. Maraming salamat po, Ka-Astra. Pasensya na po kayo at ako'y hindi naman aware na ako'y magsasalita ngayon. Pero mas gusto ko yun. Mas gusto ko po kuminsan nagsasalita ng hindi handa para puso sa puso po tayo nag-uusap. So wag po kayo magkilala, mabilis lang to, siguro mga 3 hours lang ako magsasalita. Ako po, at kasama po ng aking co-accused, na si Atty. Bob Torion ay nandito para makiisa po sa 44th anniversary natin. Partido na makakapagsabi na miyembro nila o leader nila si Pangulong Duterte. Wala po. Wala po. Tayo lang po ang dinudumog ang ating mga chat box araw-araw. Sir Jimmy, paano po ba mag-member sa PDP? Paano kami sasali? Ang mga ibang partido po ay nagpo-focus na sa AI. Ang kulit-kulit ko na, pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko sa kakulitan ko. Naka-AI na po sila sa recruitment, naka-AI na sila sa mga BMS, pati sa oath-taking. Naniniwala po ako na sa isang iglap po, pag pinagmalaki ng PDP, pag in-announce natin na pwede na ho kayong mag-member sa PDP online, sa isang linggo po, 1 milyon ang miyembro natin. Naniniwala po ako. Yung ibang partido po, pag nag-announce na online na kami, palagay ko po lalangawin yan. Dahil sa totoo po, ang Pilipino ngayon, lumuluhod na maging kadikit lang kahit papano si Pangulong Duterte. Pumupunta sa Hague, ayan na yung pader, kaganon na lang, aakyatin na lang yung elevator, hindi pa pumahawakan ng dating Pangulo. Andyan, kami 2 araw kami nakatunganga, sana pagbigyan kami. Pero, alas and alak, hindi po talaga tayo pwedeng pumasok doon. Even as legal counsel, hindi pa rin kailangan accredited lawyer ka. Kaya po ang Pilipino, madikit lang po ng konti sa nakakayak yung sa ginawa ni Duterte para sa bayan, madikit ka lang doon sa majesty and brilliance of that golden history or golden part of our history. Kaya po ito po ang aking uling panawagan sa PDP. 44 is the number of growth. It is the fulfillment of promise. It is the change of politics. And the only way we can change is not to attract voters by 2028, but to attract voters now, to attract members now. And we have to be progressive. Tayo po, mag-AI na tayo. Gastosan natin kahit tayo bukod barya-barya, kahit papiso-piso lang po. Pumunta na po tayo sa AI, nagre-recruit. Pag nag-sign up, yung AI ang magbe-verify ng kanyang identity, totoong tao ba to, lisensya, address, mobile number, email. Pag alam niya ng totoo, sige mag-BMS ka na, online. Kahit po kami mga abogado, MCLE, Mandatory Continuing Legal Education, online na. Mawala ka sa frame, mamamatay.
Pwede naman. Ang tanong ng iba, and again, I warned you, no, this is a very specific speech. Ang tanong ng iba, paano natin magkakaroon ng physical contact? Abay sa oath-taking. Tapos po ng BMS online, tapos ng verification online, tawagin nyo, hindi yung padose-dosena. Pag 10,000 na sila, mag-oath-taking tayo sa Philippine Arena. At bigla po sa isang buwan, palagay ko po, milyon-milyon ang magiging PDP member na bago. Dahil tandaan nyo po, ang totoong ibig sabihin ng PDP ay Pangulong Duterte panghabang buhay. Gagawin ko sana, Pangulong Duterte forever. Pero medyo mali kasi yung letter P doon. Kaya, Pangulong Duterte panghabang buhay. Mabuhay ang PDP! Yung humility ni Tatay Digong, yun din yung bitbit natin. At humility ni Tatay Nene, yun din ang bitbit natin dito sa ating partido. And sabi ni Attorney Delgra, ni Ka Martin, those people do not know him. Yan, sa kakaasar nyo ng dutae at dutae, hindi na makatae yung nang-aasar. Oh, sa kakaasar nyo, napayat na siya doon. Ayan, lahat kayo pumayat. Sabi nila, dadalhin na daw, karton kayo ng karton dyan. Dadalhin yan dito sa Pilipinas na nakakarton. Sinong unang nakarton? Yung isang judge ng ICC na si Giorgio Stickis. Nakarton na. O, sige. Pang-asar pa kayo kasi ang langit hindi natutulog. Sabi nga ni Inday Sara, VP Inday Sara, ang gaba, dili magsama. And sa PDP, ang ating mantra, the poor first, the poorest first, the poor second. Walang iisipin kundi ang maralitang Pilipino. Ngayon, syempre, isamay mo na yung mensahe mo kasi nagbasa ka lang kanina eh. Pero ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe mula sa ating Executive Vice President and Acting President, si Mayor Sebastian Duterte, na babasahin sa atin ang kanyang abogado, Senador Israelito Torion. Okay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. First, I would like to express to you the sentiments of our dear Mayor Sebastian Z. Duterte for not being able to be here. He is in a state of grief. I think I can say it now kasi kung magtingin ka sa Facebook, lumabas na eh. I was the personal lawyer of Ninong Bong Duterte for many years, since 1998 until now. And as a matter of fact, I was his lawyer when he was city councilor in Davao City, 1998 to 2001. And thereafter, when he became executive secretary of our dear former president, Rodrigo Roa Duterte. I have been with him for more than 27 years. I was his lawyer. And that is why it pained me much when he was diagnosed 2 months ago for stage 4 colon cancer. So, it was accidentally diagnosed by his personal doctor. And I was there together with our beloved Vice President, Sara Duterte, and the Mayor, my client likewise, Sebastian Duterte. Ayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. We extend our congratulations to the members of the Partido Demokratiko Pilipino on our 44th anniversary. For over 4 decades, we have remained steadfast in our commitment to public service, nation building, and the promotion of national unity, guided by the values of freedom, solidarity, justice, equity, social responsibility, self-reliance, efficiency, and enlightened nationalism. This milestone
reflects our dedication to the ideals of good governance and the enduring spirit of camaraderie that we continue to embody. As we navigate the complexities of the current political landscape, let us remain undeterred by the pressures of power. Instead, let us continue to uphold the core values of our organization and fulfill our responsibilities as law-abiding citizens. While the road ahead may present significant challenges, may we remain united in our vision of an equitable economy, better livelihood, sustainable progress, and lasting peace for all regions in our country. Once again, congratulations ug daghang salamat, Sebastian Baste Z. Duterte.